Kabanata 6536-6540. Tumango si Troy Quinlanlan, at sinabi ng hindi sinasadya, "Huwag mag-alala, tiyak na hindi namin papakawalan ang pares ng mga aso na ito." Panipi, si Seth Thompson ay malapit nang magpatuloy na magsabi ng isang bagay ngayon, ngunit sa susunod na sandali, bigla siyang sumigaw, at ang buong katawan ay nanginginig ng marahas. "Ano ang mali sa iyo?" Panipi, "Ano ang mali?" Panipi, si Troy Quinlanlan ay nagsalita ng frantically. Ang mga tampok sa mukha ni Seth Thompson ay nag-ulong, ang buong katawan niya ay nag-tweet sa sakit, at siya ay umungol at sumigaw sa paghihirap. Mabilis. Panipi, ay pangako para sa huling pangalan York. Panipi, ay pangako sa kanya ang anumang nais niya. Panipi, hayaan siyang iligtas ako, iligtas mo ako. Panipi, kung hindi, mamamatay talaga ako. Panipi, nasa sobrang sakit ako. Sa gabi, si Harvey York ay dinala ni Olivia Quinlanlan sa kanyang bahay. Dumating sila rito matapos matanggap ang isang tawag mula kay Troy Quinlanlan. Sa anumang naibigay na hapon, si Troy Quinlanlan ay gumagawa ng hindi bababa sa 30 tawag sa telepono. Bukod sa pagmamakaawa kay Harvey York na itaas ang kanyang kamay, humiling din siya kay Olivia Quinlanlan. Si Pangulong Quinlanlan na matuwid sa sarili at malungkot sa nakaraan ay nagbagsak ng lahat ng kanyang pagmamataas ngayon. Patuloy siyang humingi ng tawad at pakiusap, umaasa lamang na makakatulong si Harvey York kay Seth Thompson. Bilang karagdagan, tinapik niya ang kanyang dibdib at nangako na sumasang-ayon sa mga termino ni Harvey York. Natapos na ang oras na iyon, at si Seth Thompson ay nasa gilid ng buhay at kamatayan. Kaya't pinahihintulutan si Seth Thompson at siya na lumuhad sa harap ng bahay ni Harvey York. Hindi pa huli ang mga ito upang lumuhad matapos na malutas ang problema. Hindi makatayo si Olivia Quinlanlan na makita si Troy Quinlanlan na pumapalakpak at nagmumura. Hindi niya inisip na ang kanyang dating ama, na palaging nag-iingat sa kanyang sarili, ay magkakaroon ng isang araw upang aminin sa iba. Sinulyapan niya si Seth Thompson na lumiligid sa silid tulad ng isang baliw na babae sa ngayon, at sinabi ng mahina, "Harvey York, o mas mahusay kang lumipat." Panipi, tumango si Harvey York, nag-squint sa Seth Thompson ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi ng mahinahon, "Ngayon ay mayroon siyang masasamang espiritu sa kanyang panloob na mga organo, at mayroon lamang siyang 24 na oras ng sigla sa karamihan." Panipi, gayon din, upang mailigtas ang kanyang buhay, dapat na iniksyon siya ng ospital ng epinephrine. Panipi, ang bagay na ito ay literal na huminga, ngunit pinalaki din ito ang sakit ng higit sa 10 beses. Panipi, kaya, si Seth Thompson ngayon ay parang 10,000 mga daga ang nakagat sa kanyang buong katawan. Panipi, ang buhay ay mas mahusay kaysa sa kamatayan. Panipi, ang sulok ng mga mata ni Troy Quinlanlan ay nag-tweet, at sinabi niya, "Kaya ganyan ito. Hindi ko alam kung ito ang kaso, maaari mo bang mangyaring i-save ang Master York?" Panipi, "Maaari." Panipi, mahina hong nagsalita si Harvey York. "Hindi lamang ito mapagaling, ngunit kung kumilos ako, ang lahat ay maaaring malutas sa kalahating oras ng halos lahat." Panipi, "Ito lang, paano mo malalaman ang dalawang kondisyon na nabanggit ko?" Panipi, "Pagkatapos ng lahat, palagi akong naging isang tao na walang nakakakita ng mga rabbits at hindi nagkakalat ng mga agila." Panipi, "Ikaw, Pangulong Quinlanlan, ay walang gaanong credential sa akin, di ba?" Panipi, ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, ang mga sulok ng mga mata ni Olivia Quinlanlan ay twitched, tila hindi inaasahan, si Harvey York ay talagang walang paggalang sa kanyang ama. Si Troy Quinlanlan ay malinaw na madilim at galit, ngunit naisip niya ito, kaya hindi siya nagagalit sa oras na ito, ngunit huminga ng malalim at gumawa ng isang kilos. Di nagtagal, pumasok ang kanyang sekretarya gamit ang isang itim na karton na kahon. Binuksan ang kahon, at mayroong isang listahan at selyo sa loob. Sa ganitong maikling panahon, hindi makatutuhanang ganap na maakit ang negosyo ng isla. Panipi, gayunpaman, ang listahan ng kapital na ito at ang selyo ng Kamara ng Komersyo ay kumakatawan sa aking katapatan. Sa bagay na ito sa iyong kamay, marami kang solusyon, malulutas mo ba ang problemang ito? Panipi, at ito ang aking katapatan. Panipi, tumingin si Troy Quinlanlan kay Harvey York na may malubhang ekspresyon.
Hindi sapat. Panipi. Mahina hong nagsalita si Harvey York. Ang mga mata ni Troy Quinlanlan ay bahagyang nag-tweet at nagpatuloy. Pangalawa, ito ang iyong opisyal na dokumento sa appointment. Panipi. Si Troy Quinlanlan ay naglabas ng iba pa. Mayroong 10 araw na natitira sa aking termino. Matapos ang 10 araw, ikaw ay magiging pangulo ng Big H Country Business Alliance. Panipi. Sa listahan na iyon, ang selyo, at dokumento ng appointment na ito. Panipi. Sapat na para sa iyo na mamagitan sa pang-araw-araw na negosyo ng Alliance. Magsisimula na ang negosyo ng Big Country H ngayon. Panipi. Kung saan, medyo komplikado ang mga mata ni Troy Quinlanlan. Pagkatapos ng lahat, sa taong ito, alam ng lahat kung paano gawin ang mga bagay tulad ng pag-inom ng tsaa. Panipi. Mula ngayon, natatakot ako na kakaunti ang makikinig sa mahirap na matandang nagsasalita sa Business Alliance. Malaking bansa H. Gayun din, mula ngayon, hindi ako magpapatuloy na makagambales sa panghabambuhay na gawain ng aking anak na babae. Wala akong pakialam kung ikaw ay tunay na kasintahan o isang pekeng kasintahan. Panipi. Sa madaling salita, ang aking anak na babae ay ganap na libre. Panipi. Ang pakikinig sa mga sinabi ni Troy Quinlanlan, ang misla na katawan ni Olivia Quinlanlan ay nanginginig ng kaunti, at ang buong katawan niya ay medyo nasisilaw. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama ay talagang sumasang-ayon sa isang bagay na katulad nito. Sa madaling salita, mula ngayon, maaari mong tunay na mabuhay ang buhay na nais mo. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Olivia Quinlanlan si Harvey York, bahagyang ang kanyang labi at sinabi, "Harvey York, salamat." Panipi. Umiling-iling si Harvey York at gaanong sinabi, "Ito ang nararapat sa iyo." Panipi. Maagang namatay ang tinirintes na baboy, paano magkakaroon ng salita ng matchmaker para sa buhay ng matanda ngayon? Panipi. Tungkol sa pagpunta sa iyong pintuan at pagluhod at pagmamakaawa sa iyo. Panipi. Huminga ng malalim si Troy Quinlanlan at patuloy na nagsasalita. Nakita mo rin ang sitwasyon ng aking asawa. Kahit na gusto niyang lumuhad ngayon, hindi niya ito magagawa. Panipi. Kaya, maaari ba nating kanselahin ito, o utang muna ito, at kapag tapos na ang lahat, natural nating tutuperin ang ating pangako. Panipi. Harvey York, ito ang aking pinakadakilang katapatan. Panipi. Inaasahan kong maaari mong tanggapin ang gayong katapatan at gumawa ng aksyon upang mailigtas ang aking asawa. Panipi. Harvey York squinted sa Troy Quinlanlan para sa isang sandali, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, "Ngayon hindi ka na mataas, ang iyong katapatan ay hindi masama." Panipi. Ang kondisyon na lumabas nito ay pambihirang din. Panipi. Dahil maaari kang maging isang tao, natural kong alam. Paano tumugon? Panipi. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong kumilos, kahit na namatay ka, ang iyong asawa ay hindi mamamatay. Panipi. Matapos ang pagsasalita, hindi pinansin ang pangit na mukha ni Troy Quinlanlan, hinimas ni Harvey York ang kanyang kamay at pinakawalan ang mga tao. Kasabay nito, nagsulat din siya ng reseta ng gamot na tsino para kay Troy Quinlanlan upang maghanda ng maaga. Mga 1 oras mamaya, binuksan ni Harvey York ang pintuan at lumabas. Pinahid niya ang isang patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri sa kalooban, tiningnan si Troy Quinlanlan na naglalakad sa labas, at sinabi, "Okay, ang mga gawain ng iyong asawa ay nalutas." Panipi. Madyay gising siya sa kalahating oras ng halos lahat. Maaari mong pakuluan ang recipe na ibinigay ko sa iyo at hayaan siyang uminom ng 10 araw ng diretsyo. Panipi. Tulad ng para sa mga bagay tulad ng kanyang pisikal na kahinaan sa hinaharap, makakahanap ka ng isang doktor ng gamot na tsino upang gamutin siya. Panipi. Talaga. Panipi. Ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, tinanggal ni Troy Quinlanlan ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mabilis na alon ng kanyang kamay, maraming mga doktor ng pamilya mula sa pamilyang Quinlanlan ang sumugod sa silid. Di nagtagal, nakakonekta nila ang iba't ibang mga instrumento, at pagkatapos ay natuklasan na ang sitwasyon ni Kenneth Thompson ay ganap na napabuti. Matapos makita ang eksenang ito, hindi makakatulong si Troy Quinlanlan ngunit sinabi kay Harvey York, "Harvey York, kailangan kong aminin, napakatalino mo sa feng shui." Panipi. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, si Troy Quinlanlan ay nagbuntong hininga din sa kanyang puso.
Pagkatapos ng lahat, kung ang isang tulad ni Harvey York ay hindi sumalungat sa kanyang posisyon, tiyak na susubukan niyang kunin siya. Siyempre, kahit na ito ay isang paanyaya, hindi niya papayagan si Harvey York na maging kanyang manugang. Pagkatapos ng lahat, para kay Troy Quinlanlan, ang kanyang manugang na lalaki ay maaari lamang maging isang top-level na batang master tulad ni Jonathan Leduc, na nasa kanyang pinakamahusay na interes. Pangulong Quinlanlan, huwag masyadong masaya. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Harvey York. Kahit na mukhang maganda ang madam sa ngayon. Panipik, ngunit upang maging ligtas, dapat kong ipakita sa kanya muli sa 10 araw. Panipik, ito ay upang matiyak na ang problema ay ganap na nalutas. Panipik, makita ka sa 10 araw. Panipik, syempre, alam kong si Pangulong Quinlanlan ay may malawak na network ng mga contact at maraming enerhiya. Sa huling 10 araw, marahil ay mag-aanyaya siya sa ilang mga eksperto na malutas ang anumang mga problema na maaaring manatili. Panipik, gayunpaman, hinihikayat ko pa rin si Pangulong Quinlanlan na pinakamahusay na huwag subukan. Panipik, bukod, kung may dumating upang gumawa ng problema, ito ay magpapasaya sa akin. Kung lilipat ako, maaaring hindi ito epektibo. Panipik, kaya, Pangulong Quinlanlan, makita ka sa 10 araw. Panipik, ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, ang ngiti sa mukha ni Troy Quinlanlan ay agad na nagpatawad, ngunit siya rin ay isang mabuting tao. Kung binigyan kita ng isang 3-point warning noong bata pa ako, ang aking mga nakamit ngayon ay tiyak na higit pa doon. Panipik, ngayon, malinaw na malinaw si Troy Quinlanlan. Iniwan ni Harvey York ang kanyang kamay sa layunin. Pagkaraan ng 10 araw, matagumpay na kinuha ni Harvey York bilang Pangulo ng Great H Country Business Alliance. Kung hindi ito maayos, ang backhand ay naghihintay para sa kanya, Troy Quinlanlan. Hindi ito makakatulong ngunit maramdaman ni Troy Quinlanlan na si Harvey York ay lalong naging paningin. Ang mga kabataan ngayon ay hindi alam kung paano igalang ang matanda at mahalin ang mga bata. Hindi ko alam na si Troy Quinlanlan ay puno ng katapatan. Hindi ba natin maipakita ang katapatan sa bawat isa? Bagaman para kay Troy Quinlanlan, hindi talaga siya handa na maging matapat. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng negosyo, ang pagtitiwala sa iba ng labis ay isang diskarte sa pagkatalo sa sarili. Ngumiti si Harvey York at gaanong sinabi, iyon ay dahil inaasahan kong mas malaki ang aking mga nakamit sa hinaharap, kaya't maingat ako. Panipik, sa palagay ko ay maiintindihan ni Pangulong Quinlanlan, di ba? Panipik, hindi ba mayroong isang lumang kasabihan? Panipik, ang isang puso na saktan ng mga tao ay kailangang-kailangan, at isang puso upang maiwasan ang mga tao ay kailangang-kailangan. Panipik, na sinasampal sa mukha ni Harvey York, si Troy Quinlanlan ay sumingit sa kanyang puso, ngunit ngumiti pa rin at sinabi, Harvey York, ano ang pinag-uusapan mo? Panipik, sa akin, hindi mo kailangang maging alerto. Panipik, pagkatapos ng lahat, maaaring ako ang iyong hinaharap na biyenan. Panipik, by the way, okay ka ba ngayong gabi? Panipik, nais mo bang manatili para sa hapunan? Panipik, si Harvey York ay ngumiti ng basta-basta, at sinabi, ang mga banquets ay hindi kasama. Panipik, pagkatapos ng lahat, natatakot ako na ang ilang mga tao ay matutumula sa akin at tumulong. Habang nagsasalita, kinuha ni Harvey York si Olivia Quinlanlan at umalis. At nang makita ang eksenang ito, halos bitin ni Troy Quinlanlan ang kanyang dilaw ng ngipin. Matapos mawala ang figure ni Harvey York, kinuha niya ang kanyang cellphone at direktang na-dial ang isang numero, Young Master Leduc, pasensya na. Panipik, ako ay pinched pa rin ng batang iyon. Panipik, ang aking mga dating buto ay walang silbi. Panipik, natatakot ako na kailangan mong hilingin sa Young Master Leduc na gawin ito sa iyong sarili. Panipik, si Troy Quinlanlan ay lumingon at tumalikod, hindi alam ni Harvey York, o dapat sabihin, kahit alam niya, hindi siya masyadong nagmamalasakit. Pagbalik sa kotse, agad na ibinigay ni Harvey York ang listahan, mga dokumento sa trabaho at selyo sa kanyang kamay kay Olivia Quinlanlan. Medyo nagulat si Olivia Quinlanlan, medyo nalilito. Ngumiti si Harvey York, at sinabi, sa pangwakas na pagsusuri, ang State Business Alliance. Ang Big H ay may napakalapit na relasyon sa iyong pamilya Quinlanlan. Panipik, ako ay isang tagalabas na mabilis na umakyat sa posisyon na iyon,
Natatakot ako na hindi ko makumbinsi ang publiko. Panipi. Kaya, napagpasyahan ko na ngayong italaga ka bilang aking ahente upang malutas ang mga problema ng Great H Country Business Alliance para sa akin. Panipi. Okay lang ba yun? Panipi. Si Olive E. Aquilanlan ay nahuli ng ilang sandali, napakalinaw niya tungkol sa layunin ni Harvey York na gawin ito. Kahit na sinasabing libre siya ngayon. Ngunit sa pangwakas na pagsusuri, ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan at koneksyon ay ibinigay sa kanya ng pamilyang Quilanlan. Hanggat nais ito ni Troy Quilanlan, maaari niyang ibalik ang mga bagay sa loob ng ilang minuto. At natalo ang lahat ng Olive E. Aquilanlan, kung may mali, si Troy Quilanlan ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, kakaiba kung siya ay naging ahente ni Harvey York. Hanggat matagumpay niyang namamahala sa Big H Country Business Alliance, natural na magkakaroon siya ng sapat na kumpiyansa upang hamunin si Troy Quilanlan. Bukod dito, hindi direktang binigyan siya ni Harvey York ng Big H Country Business Alliance, ngunit hayaan siyang kumilos bilang isang ahente. Nangangahulugan din ito na mayroon siyang Harvey York bilang kanyang backup. Matapos itong pag-isipan ng malinaw, hindi tumanggi si Olive E. Aquilanlan, ngunit tumango, at sinabi sa isang malalim na tinig. Young Master York, huwag mag-alala. Panipi. Aalagaan ko ito. Panipi. 10 araw mamaya, hahayaan kitang kumuha ng maayos, at magagawa ko ring bawiin ang lahat ng mga kapitulo ng isla mula sa Kamara ng Komersyo. Malaking bansa H. Ngumiti si Harvey York at sinabi, naniniwala ako sa iyong kakayahan, pagkatapos ay hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Panipi. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Panipi. Hindi mahalaga kung anong oras ito, lagi kong magiging iyong malakas na taga-suporta. Panipi. Kinaumagahan, mayroon pa ring 2 araw bago ang unang 7 araw ni Hector Thompson, at mayroon pa ring ilang araw bago ang appointment sa Daugwo Shinto School. Si Harvey York, na walang magawa, ay nagpasya na pumunta sa Big H Country Business Alliance kasama si Olive E. Aquilanlan. Sa isang banda, upang aliwin si Olive E. Aquilanlan, sa kabilang banda, upang makita kung ang mga problema sa Big Country H Business Alliance ay maaaring malutas sa pinakamaikling posibleng panahon. Dahil sa dokumento ng appointment na nilagdaan ni Troy Quilanlan at ang selyo ng Big Country Business Alliance H. Si Olive E. Aquilanlan, ang ahente, ay masasabing nasa kapangyarihan sa ngayon. Ang pang-araw-araw na operasyon, tauhan, pananalapi, at iba pa ng Business Alliance of Great Country H ay nasa lahat ng kanyang mga kamay. Masasabi lamang na si Olive E. Aquilanlan ay nararapat na maging anak na babae ni Troy Quilanlan, nagtrabaho siya ng buong gabi, at halos malutas niya ang panloob na sitwasyon ng Big H Country Business Alliance. Kahit na maraming mga problema, siya ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban at agad na nagtipon ng isang konseho upang matulungan ng Harvey York na malutas ang mga problema sa lalong madaling panahon. 10 oras sa umaga, sa silid ng komperensya ng Big H Country Business Alliance. Lahat ng 49 na miyembro ng konseho ay naruroon. At nang lumitaw sina Harvey York at Olive E. Aquilanlan, mayroong ilang mga kakaibang hitsura mula sa madla. Siyempre alam ng mga taong ito si Harvey York, pagkatapos ng lahat, si Harvey York, ang susunod na pangulo, ay nahalal ng konseho. Ito ay ayon lamang sa pangunawa ng mga taong ito, ang Harvey York ay isang lokal na pagong mula sa ibang lugar. Ngunit ngayon, kasama ang tinatawag na mga dokumento ng appointment at mga selyo, at hayaan si Olive E. Aquilanlan na maging ahente, sa palagay mo maaari kang manalo sa Big H Country Business Alliance. Biro lang ito. Kabilang sa mga taong ito, si Zia Howen, ang unang vice-presidente ng Great H Country Business Alliance, ay tumingin ng hindi kasiya siya sa kanyang mukha sa oras na ito. Likas niyang kinikilala si Harvey York na ininsulto siya noon, at alam din niya na ang kanyang anak ay dumanas ng maraming dahil kay Zia Howen. Sa una, naisip niya na may ilang mga kasanayan si Harvey York. Ngunit ngayon tila na ang karamihan sa Harvey York ay nasiyahan sa malambot na pagkain ni Olive E. Aquilanlan, kung hindi, paano niya makukuha ang kanyang kasalukuyang katayuan. Si Olive E. Aquilanlan ay hindi nagmamalasakit sa mga kakaibang mata ng madla sa oras na ito. Binati niya si Harvey York ng magalang at umupo sa eksklusibong upuan ng Pangulo, at pagkatapos ay nakaupo siya sa tabi ng Harvey York, nakabukas sa mikropono, at sinabi, lahat,
sa tabi ko, dapat mong malaman ang bawat isa. Panipi, siya si Harvey York, ang susunod na Pangulo ng Business Alliance. Ang mahusay bansa na iyong pinili. Panipi, at ngayon ako ang nag-iisang ahente na inupahan sa kanya, ibig sabihin, pagkatapos niyang opisyal na kumuha ng opisina, maaari ko siyang palitan upang maisakatuparan ang mga tungkulin ng Pangulo. Panipi, kahit na ang aking ama ay mayroon pa ring 10 araw upang magretiro, ngunit ngayon ang dokumento ng appointment ay nilagdaan. Panipi, sa aking pagpupulong ngayon, dapat makilala ng bawat isa ang bawat isa at suportahan ang bawat isa sa hinaharap upang mapabuti ang aming Big H Country Business Alliance. Panipi, matapos ang pagsasalita, pumalakpak si Olivia Quilanlan at sinabi, "Naiintindihan mo ba ang sinabi ko?" Panipi, naririnig ito, ang lahat ng naruroon ay may mga pagpapahayag ng panunuya at pagkasuklam. Sa paghusga mula sa mga sinabi ni Olivia Quilanlan, kahit na nasa kapangyarihan si Harvey York, siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan, di ba? Sa madaling salita, ang Harvey York na ito ay talagang malambot, isang tope na itinulak ng pamilyang Quilanlan. At ang ekspresyon ni Zia Howen ay naging lubhang madilim. Hindi niya alam ang tungkol kay Jonathan Ladok, kaya lagi niyang naisip na pagkatapos magretiro si Troy Quilanlan, si Zia Howen ang pinakamalamang na tao na papalit. Ngunit ngayon, si Cheng Yaojin ay pinatay sa kalahati, na kung saan ay matitiis. Sa oras na ito, nasnak din ni Harvey York ang kanyang mga daliri, ngumiti at sinabi, "Hoy lahat, magkita tayo ngayon, at alagaan ako sa hinaharap." Panipi, kahit na ako ang susunod na Pangulo, hindi ako pamilyar sa alliance. Malaking bansa na negosyo H. Iyon ang dahilan kung bakit inupahan ko si Miss Quilanlan bilang aking abogado. Panipi, sa hinaharap, maliban kung mayroong isang bagay na hindi malulutas ni Miss Quilanlan, mag-advance ako. Panipi, kung hindi man, ang lahat tungkol sa Big H Country Business Alliance ay batay sa sinabi ni Miss Quilanlan. Panipi, oh, paano iyon? Panipi, Olivia Quilanlan, bagaman alam ko na ang iyong pamilya Quilanlan ay walang kahihiyan, hindi inaasahan na ikaw ay walang kabuluhan. Panipi, bago matapos ang pagsasalita ni Harvey York, si Zia Howen ay nakasnort ng malamig. Nais ng matandang tao na si Troy Quilanlan na magpatuloy sa pamamahala, kaya tinanong lang niya. Panipi, bakit kailangan mong makabuo ng isang ahente upang naiinis ang lahat? Panipi, ano pa, na hindi alam na nagawa niya ang posisyon na iyon dahil sa mga namumuhunan sa isla sa likuran niya. Panipi, kung walang mga namumuhunan mula sa bansa ng isla, siya, si Troy Quilanlan, ay wala. Panipi, sa madaling sabi, hindi kami sasang-ayon sa sinabi mo ngayon. Panipi, ang batang ito ay hindi makakaasa sa mga dokumento ng appointment ni Troy Quilanlan upang lumakad sa posisyon na iyon. Panipi, kung nais mong aminin natin na ang batang ito ay Pangulo, kailangan mong patunayan ang dalawang bagay. Panipi, una, ang bata na ito ay hindi isang tope ng iyong pamilya Quilanlan. Panipi, pangalawa, ang batang ito ay talagang may kakayahang makilala ang Business Alliance. Malaking bansa H. Panipi, kung hindi mo mapapatunayan ang dalawang bagay na ito, lahat ito ay kalokohan. Panipi, ang pakikinig sa mga kamangha-manghang salita ni Zia Howen, si Olivia Quilanlan ay sumimangot ng bahagya. Tumingin si Harvey York kay Zia Howen na may interes. Siya ay natural na naalala ang hindi kasiya siyang pakikipagtagpo sa pagitan ng kanyang sarili at Zia Howen, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay matigas ang ulo. Alam na si Troy Quilanlan ay nasa likuran ng kabisera ng isla, nagsasalita pa rin siya ng ganito. Alinman sila ay talagang may kakayahang, o talagang tanga sila. Ngunit kahit gaano mo ito tinitingnan, hindi maaaring maging bobo si Zia Howen. Kung ito ang kaso, saan may tiwala si Zia Howen?